Numbers chapter 22 verses 1 to 12. Ato ni tiwas ato ni kon taas kay ni taas pa ni siya. Diri kini nga passage kung tanaw nimo ni advance, diri ka kakita og donkey nga istorya. Donkey dialogue. First time if ever nga no nga naay donkey nga istorya sa Bible or sa hayop ba. Kung na mo nagingon kung ang Ginoo mo gamit bisag unsay ang gamiton para mo tudlo lang sa usa ka tawo. Okay, I'll read verse 1, you read verse 2, hantod moment sa verse 12. And the children of Israel set forward and pitched in the plains of Moab on this side, Jordan by Jericho. And Moab was sore afraid of the people because they were many, and Moab was distressed because of the children of Israel. He sent messengers therefore into Baalam, the son of Beor, to Pithor, which is by the river of the land of children of his people, to call him, saying, Behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover their face of the earth, and they abide over against me. And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand. And they came into Baalam and spake into the words of Balak. And God came into Baalam and said, What men are this with thee? Behold, there is a people come out of Egypt, which covereth the face of the earth. Come now, curse me them, peradventure I shall be able to overcome them and drive them out. Lord, thank you for tonight. Salamat kaayo bisan ulan. Gahangyo mi padayon Lord nga kung tugutan nimo Lord, dili lang nimo ipaulan padayon kay basig naapay mo apas og simba, pero kung wala man gani Lord, maglisod migdungog. Pero salamat sa sound system. So ga-pray ko Lord nga imong bantayan ang kuryente namo, ang internet. Salamat ani mga katawhan nga ni ari bisan ulan nipili sila og ari diri sa balay alampuanan. I pray Lord kanang naa sa panimalay pakigistoryahi sila nga unta ngayon sila nga naa diri pero gidaog sila sa ilang kalaay sa kakapoy. Pasaylua sila Lord. I pray bless Lord ang mensahe nimo Holy Spirit. I pray nga daghan mig matun-an nga mga prinsipyo karong kagabion. Gamita ko Holy Spirit, pasaylo ako sa akong mga sala nga nabuhat na ako gikan sa akong nahuna sa akong nasulti. Make us worthy Lord nga matubang di kanimo o mudala sa imong pulong karon. Salamat kay dalaygon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod. So kung tanaw nimo standing for what is right. Paminaw, mubarog kita sa insakto, daghan yung dili gusto. Amen. Mubarog gani ka sa insakto, daghang yung dili mo uyon sa imuha. Balikon ako ha, kung mubarog ta sa insakto, dili tanan ganahan sa imong desisyon. Pero in spite of standing for what is right, ayaw og agad sa imong desisyon sa uban. Kinahanglan imo na siyang conviction. Amen? Conviction nimo na. Yang people, bisan asa man ka, naay pastor o sa wala, naay kauban sa imong simbahan o wala, naay gatanaw o wala, kinahanglan mo barog kita sa insakto, mo barog kita sa insakto. Amen? Mo na, sakto. Atong Lunes, kung nakita nimo, yes, Filipinos they vote for what is right. Kung unsay sakto para sila ha.
bisag ang uban ni dawat sila kwarta ano, dili nimo mapugnan kay nga naman naay mga prinsipyo ang mga Pilipinos karon. Unsa may timaylan na pastor? Nganong wa man kadaog si Budots? Si Bong Revilla. Nganong wa man kadaog si bigyan ng jacket yan? Wala ko kabalo ha, nganong nilusot si tawag ni si Lito Lapid. Siguro si Lito Lapid sige siya kuyog-kuyog ni Coco Martin ang ihamang role sa ang Batang Quiapo, maayo siya. So, siguro ang tanaw sa tao sa iya maayo siya. Pero kung tanaw nimo sa pag-deliberate sa mga sa laws and everything, ay wagi ayo dili siya ngayon. Katunong ang ngayon si Attorney Vic dili tong ano, sige lang. God willing next tumudagan to sila. Pero diha ni mo nakita, dili lang siya po ang napildi. Daghan pong mga artista nga sa ubang lugar wa nakasulod. Although daghan sa mga artista nga nakasulod, pero dili para sa una ba kung artista ka automatic. Kaya nga naman, Filipinos right now mubarog na sila sa unsay ilang gituhuan o unsay nakita nila. Nganong si Bongo nganong number 1 man siya. Nganong number 1 siya? Kay naay nakita ang mga tao sa iya. But pasabot, mutanaw ang tao kung unsay nahimo sa usa ka tao, nganong mubutar sila. Nganong si Bam Aquino, nganong number 2 man siya. Number 2 si Bam Aquino, kay nga naman, although siya mo'y nag-ano sa law, pero ang nagpirma si Duterte, kay tungod ana, murag word of mouth ba, ang pinakanindot, di ko kalimot ana, ang pinakanindot nga advertising is word of mouth advertising. But pasabot, di na kinahalang sa TV, kundili, pareha ng Samoa na itabo, kang Pastor Kubi. Dako kay na libre sa malasakit kay tungod ana, kay dito gibutang si Pastor Kubi. So kaming mga pamilya, aham na gikan ng malasakit, kang Bongo. So yung ana siya, standing for what is right. The children of Israel had come to the borders of Moab. Naabot sila sa borders. Dayon, they were in camp across the Jordan from Jericho. Tanaw ni mo na sa verse 1. Balak, the king of Moab, was desperate. Si Balak, kinsa may karakter dire. Si Balak, man nga lugar. Naa sila sa Moab, across the Jordan from Jericho. Balak, kinsa man si Balak, mo ni hari sa Moab. Desperado siya, kay tanaw ni mo sa verse 2, and Balak, the son of Zippor, saw all that Israel had done to the Amorites. Nakita niya kung unsay gihimo sa mga tao, sa mga Israelites, sa Amorites. So tanaw nimo daghan diha na Amorites, na si Balak, kinsa siyang anak, the son of Zippor. Dayon nakita niya ang mga Israelites. Then Moab was so afraid, nahadlok siya. Pagtanaw niya, verse 3, because there were many and Moab was distressed because of the children of Israel. Pagtanaw niya, daghan na din mga katawan sa Israel. Oy. Hadlok siya. Sa bagay, ingani manggod, ang sa mga unbelievers, gusto gid sila numbers. Usbon ako ha, ang unbelievers, gusto gid sila or number game na sila. So the more nga daghan sila, they think, the more nga daghan ka, the more nga masecure nimo ang victory. Pero wa sila kabalo ang behind ni ini. Ngano ang Israelites magmimadaogon, bisang daghan sila. Kaya nga naman, na ay promise ang Diyos sa ilaha. Mamina. Balikon ako ha. Nganong maging madaogon ang mga Israelites, dili kay tungod kay daghan sila. Kundili, nag-promise ang Diyos kang Abraham, kung kinsa ang mo curse sa imo, i-curse nako, pero ang mo bless sa imo, mo bless. Og hangtod karon, bisag kung saon nila, padala nila bomba ang Israelites, dili gyud nila masurpass ang Israelites, ang Israel kay nga naman promise na sa Dios. Bisag unsa kagamay sa Israel, tabangan nila, bomba dire, bomba dito, pero dili gyud nila mapukan ang Israel kay nga naman promise na sa Dios. Og naasad sa tuwa ing ana sad na ay promise sad ang Dios sa tuwa. Kay nahimo tang anak sa Dios. Mo nang ayaw kahadlok anang uban. Kung daog-daogon mangani ta sa uban,
dili kita ang ilang kontra, kundi ang Dios nga ang atong langitnon nga amahan. Amen? Balikon ako ha, dili kita ang kontra, kundi ang atong langitnon nga amahan nga mao ang atong Dios. Kung naamagi nagdaog-daog sa imo ha, ayaw ka balaka, ayaw lagbalos, kaya nga naman, mas nindot ang Dios mo balos, kaya nga no, dili ka balos ang tao. Kaysa kung kita mo balos, halata man kayo. Okay, dayon, verse 4, and Moab said unto the elders of Midian, now shall this company lick up all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field, and Balak the son of Zippor was king of the Moabites at the time. So tanaw niyo ba? Wa gyud tani gyud. Mura gyud taguan nga ilik lang ta sa baka ni. Ing anak lang kasayon nila patyon ta. Hadlok sila. O gani tinuod kanang mga taong nagsigi kontra sa Israel, hadlok man na sila. Nigbalos sa Israel, hadlok sila. Verse 5, he sent messengers, therefore unto Baalam, the son of Beor to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Nangita sila og kakampi. Nangita sila, mutabang sila. Nangita sila og mulaban sa ilaha. Kaya nga naman, tanaw nila, di na ko ni kaya. So, ang ilang nakitaan si Balaam. Kaya nga naman, verse 6, come now therefore, I pray thee, curse me these people, for they are too mighty for me. Ningon siya, Balaam, please, tabangi mi. Kaya nga naman, grabe ni sila kalikon. Hadlok mi ani. I-curse ning mga tawhana. Peradventure I shall prevail, that we might smite them. Tanawa, 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 tanawa. Tanawa kung unsa kasigurista ang tao. Nga naman, ang gusto nilang niya, victoryo sila. Paminaw. Ang mga unbelievers gani, mulihok kay sila, gusto na sila sure win. Bisag unsaon, gamito nila tanan, mudaog sila sa eleksyon, manika sila. Do you know that Martin Romualdez, nganong didaog siya sa ilahang lugar, kay nga naman, gipa-disqualified niya ang iyang kontra. So kinsa pa may mo parang saya. So ingani, biblical principle, ang unbeliever gani, mangita gid sila paagi nga modaog sila. Bahala kung sa nga pamaagi, bisan tikas pa, bisan kung kwarta pa, dili day karong panahon na ni, naa na din ni nahitabo sa Bible. Gingnan bitaw ta mo, tanang mahitabo ni sa kalibutan, nahitabo na dire sa Biblia. Prinsipyo. And that I may drive them out of the land. For I would that he whom thou hast blessed is blessed, and whom thou cursest is cursed. Tanawa ra. Mangutan ako, giunsa rin sila sa mga Israelites. Di ba wala pa? Wala pa sila labti. Maminaw. Principle. Bisag wa kay gibuhat nga tan-aw sa uban, kung mubarugi ka sa insakto, daghan yung tao dili ganahan nimo. Kung naagi kay sa side sa Ginoo, daghan yung dili ganahan nimo. I would that he whom thou blesses is blessed. Kung kinsa tong ang imong i-blessed, for whom thou curses is cursed. And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination. Mo ni problema. Kaya nga naman, suhol. Gapon dito mi sa Robinson, pagadian. Ni ana si Pastor Jojo, ni ana si Auntie Susan,
Daghan kay kwarta ang mga tao sa pagadian karon. Kay nga naman, ang nihatag sa Pikas 6,000, ang nihatag sa Pikas 4,000. So naa sila 10,000, wa pay labot sa ginagmay. Mo ding dili mawad ang tao ang Robinson. Suhol. Mo bitang paminaw. Sige. Salamat ninyo nga wa mo ni dawat. Kung ni dawat magain mo, inyuha na tulubagon sa Ginoo. Lord tanawa, gisuhulan sila. Gisuhulan nila, verse 7. Rewards of divination in their hand. And they came unto Baalam and spake unto him the words of Balak. Baalam, mao ni ang gisulti sa among hari. Kaya nga naman, gato sila nga ang tanang tao mapalit. Paminaw. Kaya nga naman, mausap yun ang tao basta makakita kwarta. Hey, paminaw, as a Baptist, as a child of God, dili biya tayong ana-hanga, ato lang ibaylo atong prinsipyo sa kwarta. Kontra na ba kayo na sa atong pastor? Ang ubang mga pastor, ibaylo lang nila ang ilang prinsipyo sa kwarta. Hoy, bahalag watay kwarta, bahalag pobreta, basta kung unsa ang gisakto ang gibarugan nato, dili gyud nato nabiyan. For the sake lang sa kwarta. Ang uban, magpaili sa silang signboard. Korean na sila, Korean. Oh, ang uban, muili silang doktrina. Ingko dili man na pwede. Kangilan, anak, mura ra kag mga concert king o queen nga ibaligya nimo imong kalag, imong dungog. Mura kag si Esau, iyang gibaligya, iyang birthright. Ayaw. Bahalag pila ihatag nimo. Ayaw dawat. Pila ra man na. By the way, bisa pagtagaan kag 1 million, bisag tagaan kag 500,000. Bisag tagaan kag 100,000, bisag tagaan kag 10,000. Mahurot ra gyapon na. Pero ang prinsipyo nga imong gibarugan, dili na mahurot. Nga naman, mausap ang tao, maingon sila, maura man di gyapon ni, mapalit man di gyapon ning tawhaan na di. Ug mo na ang nahitabo karon sa mga uban natong mga naa sa posisyon, mapalit og kwarta. Mo nang sa jail, sa bilibid, magpasulod lang kag cellphone, tagaan kag 1 million, dili ka mabuang. 1 million. Kuhaan pa imong jammer. Mo na, hoy, bisan pag mo retire ka, lisod kay nimo pangitaon ng 1 million. Mo na ang uban, makakita sila 1 million spot cold cash, mura sila malipong. O gini, tinuod ni, kanang nahitabo sa Marawi. Wala pa to namatay si Hapilon, na ay membro sa Manila. Diri sila nagwardya sa Lake Lanao. Nainidol sa ilaha. Gingnan siya nga. Palutsa lang niya kung ano be, kauban. Gitagaan sila 10M. Sulod sa duffel bag. 10M. O gani, kakita na kog 6 million. Gisulod og Uniqlo nga bag. Aka ng Uniqlo, bito nga paper bag. Ang kwarta bugat. Akong gianaw 6 million bugata day. So ang 10M bugat. Spot cash tag 1,000. Gingnan nila kinsa man ang mulusot. Sige lang, ayaw lang pangutana. Wala ni dawat. Gibalikan na pod. Gidobli. 20M. 20M. Spot cash cold. Wa gyapon ni dawat. Hangtod ang pinakataas 50M. Kung gidawat to niya, bisan pag manghatag siya tag 1 million siya mga sako, pila kano, kisa may makabalo ato.
Pero ang pangutana, naa na po'y makaikyas. Ang ila ditong paikyason, si pilon mapalon, katong tasog buhok nga katapusang namatay. Pero salamat nga naay mga tao nga dili mapalit og kwarta. Ug ingana ang atong orientation sa atong pastor. Bahalag magkinaunsa, ayaw ibaylo ang imong prinsipyo sa kwarta. Ayaw yun. Mo nang the problem, dirita sa problema. Gidiscuss naman nato ni the problem. Una, Balaam has been lured by the great riches that have been offered to him by the king. Jude speaks of those who have run greedily after the error of Balaam for reward. Abi nila, masuhulan na ni si Balaam. And by the way, si Balaam, dili ni siya Israelite ha. Wa ni siya Diyos. Dili ni siya Israelites. Lahi ni siya. Wala man i-mention rin unsa siya. Pero dili siya Israelite. So, they were thinking, pwede rin ni siya masuhulan. Pero, kung tanaw ni mo, verse 9, tanawa gani, tanawa. And God came unto Balaam and said, What men are these with thee? Unsa man sila nga klase nga tao diya sa imuha. Pangutana ko. Di ba ang Ginoo nakabalo sa tanan? Nganong nangutana man siya? Bebet, tubaga da be. Nganong nangutana pa siyang Balaam? Pwede. Gato ka nga wala kabalo ang Ginoo sa unsay giapas sa mga tao ngadto kang Balaam. Nganong nangutana pa man siya? Nangutana man Ginoo, what men are these to thee? This with thee. Kaya nga naman, gusto i-check sa Ginoo ang motibo o ang kasing-kasing sa tao. Iyang gitanaw ba? Unsa man gyud ang naa sa kasing-kasing ni Balaam? Iyang gi-check ba? Hey, paminaw. Ang Ginoo biya ginasayod sa atong kasing-kasing. Basig niingon ka ba? Sayang nga sa dato may pagidawat na gito nako baga biya kay tong gihatag direo. Si pastor mo gud sige gwali gud. Nya, kana imong didadawat pila ra na. Ini siya, and God came unto Balaam and said, What men are these with thee? Unsa man ni sila para nimo? Gitanaw sa Dios, kung unsa may nakita sa Dios, kung unsa may kasing-kasing ni Balaam, nakikitanaw ba? Be? Gitanaw niya, unsa magid ang nasa kasing-kasing ni Balaam. Verse 10. And Balaam said unto God, Balak the son of Zippor, king of Moab, hath sent unto me, saying, Sakto. Sakto iyang tubag. Wala siya namakak. Ug mao ni ang problema, kung baliko nimo ang Genesis chapter 3, nganong si Eve, nganong na, siya, kaya nga naman, namakak man. Kini, sakto. Niduol si Balaam, the son of Zippor, sa kuwa. Si Balak. Wa siya namakak. Paminaw. Ang Diyos, dili sa gusto o tagu-taguan nato kung unsay naas itong kasing-kasing. Dili sa gusto. Kaya nga naman, paminaw, lesson na sad. Hey, kung unsay nasa kasing-kasing nimo, i-reveal niya kadugayan. Okay, pwede ka mga lagad karon, dasig kay ka, pero ang imong motibo ay basig palakpakan ko ani nila, basig tanawon ko nila, i-cheer ko nila. Nya pananglitan, dili ka i-cheer, dili ka munsa man ka, mundang ka. Kaya nga naman, lahi magmotibo imo kasing-kasing. Munang, paminaw, kung mga lagad magaykas Ginoo, kung ihatag mangay na nimo ang imong time, treasure, and talent sa Ginoo, ayaw na og lipod-lipod. Parang Ate Merlin ba? Ang iyang motibo sa mga tao, dili ang iyang pananaw sa mga tao, dili taon mga sulugoon. Ministry.
Kaya kung pananaw niya sa mga tao sulugoon, gagmay ra kay bikil. Oy, kamo gato mo nang gapuyo diri dili ano, ministry niya ay. Unsa gyud makuha gyud namong ano? Pero ang pananaw nako sa inyo ha, ministry. Hey. Lahi ang ministry og ministry ha. Balikon nako, lahi ang ministry og ministry. Kung mayo kag ministry gani, ayaw diri kay ngano man dili ka ma-well compensated. Pero ang nakanindot kung ang imong ministry ang Ginoo mag-bless sa imo, labaw pa sa imong gi-expect. Balikon nako ha, labaw pa. Kay ngano man, kay ang imo o ang atong boss dili tao, Dios. So ang mag-bless sa tuwa, dili tao, kundi ang Dios. Kaya nga naman, dili man ministry man ta. Dayon, kung ministry ta, taas na ang atong pailob. Taas na ang atong, kaya nga naman, dili, lahi man ang atong pananaw sa tao, dili man ministry. Ministry man. Kung ministry, but pasabot, ang pananaw nimo sa tao, kung dili na nimo siya mapuslan, wala na. That's secular ang tawag na. Pero kita, gracias Ginoo, nakasabot ta ang pananaw na to sa tao. Oh, nganong agwantahon man daw ka ni preacher ko daw be? Unsa may naani mo special ni mo yun? Be. Nganong agwantahon man ka? Nganong dito makapuyo ila preacher ko? Nana kay ila preacher ko? Wala na. Oh. O kadaghan na ni tindog daw ba ang gapuyo sa balay karon, tindog ang gakaon sa balay, tindog. Oh. Kadaghan na nila. Oh. Ang tunga sa sako pila ka adlaw ras to. Oh, di kabot. Adi tunga sako kanang man. Hapsak di kabot sa semana. Amay na lang ka Ate Merlin sa kadlaw man. Lingkod. Pero to God be the glory, salamat ninyo kay nga naman kung wala sad mo, dili sad malimpyo ning compound. Tabaho sa ni sila. Salamat ko nadugang og workforce si Preacher Gismar, nag-visit sila sa Dios lang ang himaya. Nagsugod na sila visit, nalipay ko kay nga naman dili na nako na maakatar. Mana akong gingon sila, hala trabaho lang mo. Disciple lang mo. Kaya nga naman, dili ako mo'y mobalos ninyo. Yes, na ako'y allowance nga mahatag nyo. Pila raman tao na, allowance gani, dili na sweldo. May kag-allowance gani, igo na pamalit og sabon, pamalit og make-up nimong piki, China. Mo nang ang inyong pananaw sa inyong naong, pula kayo. Kaya naman, piki man. Pero sige lang, nigna sa mohatag nimong original, ma-appreciate sa nimo na. Kaya nga naman, ang atong boss, dili ang tao, ang Ginoo ang atong boss. Oh, maka-afford ito ng laptop. Ganong naa naman tayo laptop nga nindot. Ganong nindot o tong camera, to God be the glory. Ganong nindot ang tag-mic. Gatuog ka kining mic, barato, raning mahal ning mic. Ganong nindot magyud, ganong nindot o tag-speakers, ganong kaya nga naman, para manis Ginoo. Asa manigikan sa atong boss, ang Ginoo. Mo nang niana siya, and God came unto Balaam said, what men are these with thee? Verse 10, balik 10. And Balaam said unto God, Balak the son of Zippor, king of Moab, had said unto me, saying, mo ni ang gisulti sa katong sa ni Balak sa kuha. Yes, tinod, wa siya na makak. Uy, paminaw. Ang gusto biyagin sa Diyos, ang honest to goodness na to, nga naas to kasing-kasing. Dili sa gusto anang piki-piki. Kita gani, di ba, di taganahan ng piki-pikion ta? Mabitaw na libog gusto mo. Bagag fish.
Ay, nagingon naman ko dili ko manghilabot, no? Utro, labtano yun yung pastor. Sige lang, unbeliever man to. Pero kita anak ta sa Dios. O makita na sa Ginoo kung unsay naagyud sa motibo sa imo kasing-kasing nganong naa ka sa choir. Or gusto lang nimo sa choir nga mag-ana-ana ka sa choir para ingnon ka nga maayo ka. Self-entitlement. Uy, wala ba self-entitlement sa ministry, ha? Kaya nga naman, balik ta, grasya ra. Dili, kung ibutang ka sa Ginoo da, imuha na. To God be the glory. Salamat ko ni Ma'am Arian. Gibutang siya sa Ginoo diha. Ning kamot tao, dagko kay gluha sa mga Arian. Dili, bilali magdalag tao. Si Clara po, dagko po kay gluha. Kaya nga naman, iya mga singers, usay, musungag po niya. Ikaw kagamay rana mo, mga singers musungag ni mo. Kaya nga naman, that is not ministry, it's ministry. Ministry ni. May kag ministry gani. Ngano mang magdala man mi, ngano mag-agak man mi ninyo. Kadaghan ani nila pero nganong malipay man ko nga naa ni sila diri, mas malipay ko nga naa ni sila diri kaysa maglaag-laag ni sila sa gawas. To God be the glory niya. Naka-down, nakahatag na kog para niya sa atong instruments, ang mutugtog na lang yun. Napaayo na nato atong piano, napaayo na to tong isa ka trumpet, katong isa ka trumpet na lang wala. Mo na nitabo sa mga tawag yun nga hiwi day. But pasabot, kung nagihiwi sa imo ha, bisag kung saan kag ayo, bisag maayo kay maayo, bisag ang Ginoo pay mo ayo, kung hiwi mo kasi kasing, di gyud ka maayo gyud. Mo nang nigabot mo sa ministry unsa man kay yabag. Tulibagbag. Dili ka mo blend. Verse 11. Unsay gingon sa Ginoo? Behold, there is a people come out of Egypt, which covereth the face of the earth. Come now, curse me them. Peradventure I should be able to overcome them and drive them out. Tanawa o unsa ka hakog, unsa ka dalo ni nga ano? Silalay. Mo ni mga words ni lalay. Come now. Ay, bahala, bali diri. Dayon, sa tuwa pa ning termino, pang baranga ko na sila. Curse me, them. Time pasa. Mingon si Baalam, unsa may sala na nila din ako. Wa man sila gibuhat sa kuwa. Di ba? Tingnan na kung ang tao bitaw maglagot bitaw sa imuha, mang-recruit na. Mang-recruit na. Ikaw sad nga gi-recruit, ayog kuyog. Mangita nagkakamping. Lipay kay sila kinidaog si Bam Aquino og si Kiko Pangilinan. Lipay kay sila. Bugat kina nga, come now, curse me, them. Kung sa ano pa na, sa tuwa, pambalikasa ko na sila. Kung sa tuwa pa nga word ba, yawa-ago na sila. Kangilad, nga, unsa nga klase nga kasing-kasing nga naaan ng balak. Kabantay ka ng tao nga suko kayo. Ay! Na ako nakitaan bago lang sa Facebook, tambok kay nga babae, yung gisulog yung silingan, katong dalag tubo ba? Huy, human namang eleksyon. Kiwa daw siya gitagag ayuda. Buang kay imong gilamoy ang ayuda nako. Ana ang mga silingan. Huy, human namang eleksyon na nung pag-away diya. Isa pa, wa man na wa gid palit sudan. Huy, human ang eleksyon di na ta mag-away. Peradventure I shall be able to overcome them and drive them out. Tanawa, unsa kahakog, personal. Nga ako silang
ma-overcome o ako silang mapalayas. Psst, paminaw. Wa gilaing tumong ang yawa sa tuwa, kana bitang gusto giniya guba. Gubon gid gid. Manang John chapter 10 verse 10 balik kita dia. The thief cometh not forth to steal, but balik kita dia. Pero tanawa ang tubag sa Ginoo, verse 12. And God said unto Balaam, thou shalt not go with them. Thou shalt not. Tanawan sa Balaam mo. Siya gitlag kalit sa Balaam. Balaam, hilom ha. And God said unto Balaam, thou shalt not go with them. Thou shalt not curse the people. Tanawa kay nga man. For they are blessed. Prinsipyo. Kini, kakaloto na ko na. Mainam sa tubig. Mudugay ko dia. Prinsipyo. Mainam sa tubig ha. Prinsipyo. Paminaw. Naagi tao nga dili ganahan nato. Naagi tao nga bisag unsaon nato wa tay gibuhat sa ila. Maglagot sila sa tuwa, wa tay gibuhat sila. Pangitaan tag parking, pangitaan kag bikil. Kamo manabaho niya mo, bantayin ninyo. Top gasigat Autos Kristop, o pa ka ulis Kristop. To asa busy sa. Basi gatuo ka, dili nigabot sa trabahoan, daghan kay diha. Kung naagi sa simbahan na mga diha labaw. Pero tanaw kay bisan pag unsaon og plano sa tao sa imuha kung ang Ginoo naa sa tuwa dili gid niya tugutan. Ana siya, ayaw gilabti. Ayaw sa gilabti. Ayaw na hilabti ng taga Truth Baptist Church. Kaya nga naman, ayaw silang i-curse. Kaya nga naman, for they are blessed. Woo! Kasi nagsultihan na, ang Ginoo. Dili si Balaam nagsultihan na, kundili ang Ginoo ngadto ni Balaam. Kung baga, gibadlong niya, Balaam ayaw pataka niya. Kaya nga kanang mga tawhana, ako na silang gipanalanginan. Paminaw. Kung panalanginan kas Ginoo, dili na mapugnan sa tao. Dili na mapugnan. Kung ang imong panalangin, dili na makuha ni yin. Imuhar yun na. Ang panalangin ni mo kay Martin, dili sa niya makuha. Lahi po ng panalangin ni Mariel. Dili po pasabot, Mariel, ang panalangin sa imong papa, mangadto sa imo dili. Paghimo sa imuhang testimony para panalanginan kas Ginoo. Gato ka, gi-enjoy na mo karon kay gikuan man ni sa akong papa. Kung wa sad mi ka sakripisyo, dili sa namo ma-enjoy. Kung ningon ko dili na lang ko ana, imuha na lang na diri brad. Muadto ko sa Canada kung asa mi. O ma-enjoy na ko karon, dili. Dili bot pasabot kay gipanalanginan ni mo mamag sugod. Magpataka na lang ka, dili. Maghimo sa kag imuhang testimony. Although yes, padalahig na. Pero nindot nang naa kay imuhang testimony nga blessing sa imuha. Kanindot ana. Silang Aryan, gracious Ginoo, ang blessing ani nila partly kay gatarong ang iyang mama. Pero lahi sad nga sila mismo ni Preacher Clyde nangalagad sila sa Ginoo sad. Lahi sad nga blessing sila Ma'am Charity. Lahi sad nga blessing sad ang anihon niya ni Zach. Labi na magpadayon si Zach sa legacy sa iyang mama ug papa. Mao sa na bisag sitado dili sila nindot og background sa family. Iyang mama na lang ang nabilin, iyang papa nasa laing planeta. Pero di po pasabot nga, dili, panalangin na, lahi man ang iyang blessing. Samtang ang iyang, katong iyang papa nga, wa na mo gasog insakto, ang iyang anihon, dili sa insakto. Oh?
Thou shalt not go with them. Ayaw. Ayaw gilabti ng Merlins. Ayaw gilabti ng Gushin. Ayaw gilabti ng karnihan. Kaya naman, ipanalanginan ako ng mga tawana. Ayaw gilabti ng TBC. Gracias Ginoo, sa panahon pa sa ilang pastor na dili ni mo na sila masuhulan. Kangila na di masuhulan ang papa. Then ikabot sa anak, kinsan lang akong dawaton. Pwede ka mangwarta, pastor? Pwede. Agani akong uncle, sige reklamo na, sige reklamo ba? Sa maning anak sa mga anong, kung sige lang kol, sagdi lang na, mamature na lagi na. Pstoy, di panalanginan na ta sa Ginoo sugod. Ayaw putla ang panalangin sa imo lang kahakog. Balikon ako ha. Ayaw putla ang imong panalangin tungod lang sa imong personal gain or sa imong kahakog. Di panalanginan na ka. Ga-enjoy na ta sa blessing. Siguro, tanaw nimo, dili pag yun maayo kay ano, huy, kumpara sa ubang simbahan, kagrasyas Ginoo kanindot ta sa tong simbahan. Adto kay laing simbahan kanay makaingon ka Diyos porsentisima. Makapanguros ka. Kanindot na sa tuang grasyas, nindot na sa tong facilities. Ano siya? And God said unto Balaam, Thou shalt not go with them. Thou shalt not curse the people, for they are blessed. Hoy, Balaam, kanindot ana, kanindot ana, naay mulaban na to. Naay mulaban. Pwede na unta ka malisgrasya. Ayaw kay nangayon nagpasaylo sa kuha, nag-devotional na gini, bisag tulog-tulog to na giniha. Ninaog to na giniha. Naay mulaban na to. Naatay sige, trabaho ni Jesus Christ gani. Naatay mediator. There is a mediator between God and man. The man itself, the Christ Jesus. Naatay maglalaban. Kaya nga naman, usi trabaho sa yawa, accusation, siglag akusar. Akalas JJ, nagtalikod ni preacher ko, o nagtalikod ni, kung ano na, magyaw-yaw na siya niya, magyaw-yaw na siya niyan. Dilitod na ano, na si Itel, ano na, pero wala to na to, pero at the back of her mind, gayaw-yaw na. Sukol na. Pero yung si Jesus Christ, sige lang, ipakamatyan naman ako na, gipasaylo naman ako yung sala. Ay, mulaban na to. Oh, yun siya oh. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Wow! Naatay manlalaban. Di na ta kinahanglag pau. Di na ta kinahanglag attorney nga mobayad tag pila ka fees and everything. Naatay manlalaban si Jesus Christ. Number one, the problem. Di man ta makairog ani. Unsa may problema? Ang problema, gilure siya, paugom siya o kwarta ba? Jesus warned his disciples about the deceitfulness of riches. He said that they could choke our lives and keep us from being fruitful. Bantayin ninyo, ningon si Jesus Christ, kanang riches sa nikalibutana, kung dili nimo mabantayan, dili ka fruitful, kay nga naman, ang imong dagan sa imong Kristohano kinabuhi, lahi naman. Instead nga mag-disciple ka, lakaw na lang ko, magsuroy-suroy na lang ko, magingani na lang ko. Riches are deceitful because we are led to believe that money is the solution to all our problems. We think if I had just had enough money, ang atong una-una ba, kung daghan pa lang kong kwarta ay, kanindot ang tano? Di magkakabot simbahan nga, kulang-kulang imong kwarta, samot abog sobra na. Hambugiro kay kangawa kay kwarta, samot ang daghan ka kwarta. Mag-elevator ice, pagani ka nga wa kay kwarta. Tanaw gini mong tao, anak gani, samot ang naa kay kwarta. And by the way, walay satisfaction ng tao.
Bisan pag daghan kay kag kwarta, bisag imuha na tanan, kuwang ra gyapon na. Kaya nga naman, apason man nimo. Apason. Letter B, we are prone to think that money can buy peace and happiness. And by the way, dili mabayran sa kwarta ang kalina o kalipay. Woo! Birthday ni Preacher Gisma dere, hala, murag yung pista eh. Palitan ako siya cake, palitan, dala siya pabo, dala siya og manok, kaon mi sa likod, amor na mi kapista. Naami kalina og kalipay. Dili na mi kinahanglan, dong palit og tanduay dong. Nyaniguman na tog palit, magsumbagay niya sila. O, asa man kalipay, ana. Walay kalipay. Kalipay ra dito ilang Merlin, Kalipay Village. Walay peace. Unsaon man pagkahatag nimo og peace na nga gaaway-away man mo. Daghang mga dato ron dili sila makasinabot kay man tungod sa kwarta. Dili ko anak eh. Naman nagipalabaw si si Auntie Merlin na nagipalabaw, mahal lang na sa siyang mga parente. Kana si Mami Doktora, gina siya, ana. Letter C. We think that money will bring fulfillment and contentment. Gahuna ka, nga nang na kay kwarta, na kay fulfillment and contentment. Hoy, walay kabusganan ang tao. Fulfillment. Nga naman, na po'y iPhone 17, na po'y 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kaya nga naman, walay kabusganan, walay fulfillment ang tao. Nga naman sila, new style. Sa panahon sa akong papa, mao man ang style, gibag-o lang gamay. Muna gingon ni sa Ecclesiastes, there is nothing new under the sun, walay bag-o. Number 2, Solomon said, give me neither poverty nor riches, fed me with only enough food that is necessary to sustain me, lest I be full and deny you and say, who is the Lord, or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. Proverbs chapter 30 verse 8. Kabugka at anak. Ningon si Solomon, the wisest king, the richest king, the famous king, tanan naa sa iyaha. Pero ningon siya, give me neither poverty nor riches. Feed me with only enough that is necessary to sustain me. Kaya nga naman, ang tanan nga sobra makadaot. Nga nung nadaot man ka, nga naman, sobra kag sugar, sobra kag kolesterol, sobra ka sa coke, sobra ka sa kape. Sobra ka sa tambok. Ang uban, sobra ka niwang. Mabitang, mingon sila tanduay, drink moderately. Nya ang mga palahubog, moderate din na. Ingin siya, enough food that is necessary to sustain me. Kaya nga man, kung bongga sa kay kapod, maglibog ka, bantay gani. Kung daghang kay sudan, di ba, maglibog ang imong dila. Tinood biya? Nay sinugba, nay maglibog kag punit, unsa may unahon ako, pero bulad ray sudan diha, di ba? Lamia sa bulad, bulad la. Butangi ginagmay, butangi gihumba, butangi og linagpad, butangi og unsa pay na bisag mga 5 ka klase nga sudan. Beef steak, fried chicken, litson, di ba? Wangig. Lest I be full and deny you. Tanawa, nga nung di naman kasimba sa una, makasimba lagi. Nga naman, busy na kayo. Di naman ako kinahanglan Ginoo. Kaya nga naman, gi-sustain lagi ko sa Ginoo. Bisag wa ko'y Ginoohay lagi. Gi-bless lagi ko. Sige lang, hangtod ka no sa ama ka panalanginan. Naging umito sa Ate Merlin, Pastor, iampo ko, Pastor. Kay na ako'y pag-umangkon, Pastor. Nga, sige na kong ingon balik kong simba. Naon sa to sa na scam. Na-scam. Maghuwat pa kag mas-scam ka o sa ka mo balik sa Ginoo. Kasayang sa kwarta.
Kay gahuna-huna ta, hala, gukod sa kwarta. Dili man na, ang gingon sa Bible, lahi man, ang blessing mo overtake nimo, dili ikaw mo gukod. Kakapoy, ana. Kan sumagod sa kanta, God. Dili na kumugukod sa taong kusog mo dagan kay kung dili gyud ka, ayaw na. O, kana bitang sige ka gukod kay ikaw rin nahigugma, tanawa. Kapoy. Si Rosel bitaw, amin niya gukura kay wala naman sa ipansin. Nag-vlogger na lang, no? Unsa man to siya? Dili siya ka pips. Dili pod siya ka farmers. Dili pod siya ka ano, lahi pod to siya nga vlogger. Nag-vlogger na lang taon. Pero at least dili siya naggukod. Haba ng hair. Haba ng hair. Haba ng hair ni Rosel. Number 3, David advised, if riches increase, set not your heart on them. Psalm 62 verse 18. Minaw. Dili man daotan nga naate kwarta. Pero ayaw tuguti nga ang kwarta mo dumala nimo. Nga mudako ang imong ulo, mudako ang imong atay, nga tungod sa kadako sa imong atay, nalabuan na sa imong ulo. Di nakapabadlong pastor, di nakapabadlong bisag kinsa, kaya nga naman, mas dato tan-aw nimo, mas taas ka sa tanan. The more nga bless Ginoo, the more nga magpaubos kasi mo kagalingon. Paul wrote Timothy for the love of money. 1 Timothy chapter 6 verse 10 is the root of all evil, which some have coveted after. Kung nahigugma ka sa kwarta, maggukod na din ka sa kwarta, mo na nang ma-ear from the faith din ka, and has brought them to many sorrows. Kaya nga naman, ang imo untang pang-offering, imo manggikwaan. Kisa magay nagsobra, kuwang magid. Kuwang pa atong kwarta, dili pa takabalo mo hatag, di pa takabalo mo uli ang para sa Ginoo. Mosamot yung nagkakulang. Nga naman itong kulang pananaw nimo kay nga naman wa man kay pagtuo nga ang Ginoo mo supply sa needs nimo. Sumagod. Nahuman na lang ning tuiga. Nagutman magud ta? Oy. Nahuman na lang ning tuiga. Graduate pa lagi stop. Hangyo pag isa nako. Kaya pastor, magpaano niya ako, sige, gamitan ng PNR. Magpaano daw siya, magpalitson. Sige. Di naman yung bitaron ng taga-Aurora siya. Gikabuhi siya, nakita niya yung taga-Aurora dito sa sa camp, sa Tingala ko, siya nag-drive pa dong diri. Tingala ko, ano siya siyang tiyan. Sa makatop, na i-butterfly sa stomach ni mo. Adi ay. Wapag yung mga kamubuntop. Binawa ka na. Joke na. Pero gracias Ginoo, tanaw na ako ng bata. Tanawa. Nakagraduate siya. Makapalit siya ba siya? Kanindot, anak. Kung kanindot, anak, kaysa mo palit. Sige, gamitan na diya. Yari siya sa nindot ka dire sa O gani, kung naamoy birthday, naamoy mga dibo, kung gusto niyo gamito ng sige, ina lang, pananghid na mga advance. Basta di lang mong sayog budots diha. Basig, mag-hire mo niya, magsasayaw tagbudos, kaysa mo, atuwa man na. Pastor, diya kung mag-birthday, pastor, sige. Itil, mag-18 candles ka, til, diya, sige. Katong kandilas patay atong dagutan. Dili, wala ko nag-joke. Bitaw, kung naamoy gusto nga, kaysa mga abang huot, apiki sa inyong balay, ingna ko, pastor, pwede ko, makatabang ang tagabalay. Pero lagi mo tabang ang sila, tabang mo sila kaon. Kaon gina sila. Lisod pod, mapoy nang alsas bangko sa lamisa, di nyo pakanon. Kung ako na ibundak na ko na. Pastor, tuga-tuga man siya, ang imbitar diri, mura na magmuliyok sa pastor, Di, tinod. Letter B, he is launching out an adventure that God told him not to take. The word of the Lord to him was, thou shalt not go with them.
Ningon siya, ayaw mo gadto. Number 2, it is only after they have come back with the offers of greater reward, saying he could ask whatever much he wanted, that Balaam more or less insisted that God let him go, which God did. Yet it declares that the wrath of the Lord was kindled against Balaam. Kung tanaw ni manimo ni sa verse 13, and Balaam rose up in the morning and said unto the princess, gingnan man niya, ayaw sa mug-uli. Dire lang mo tulog. Ayaw mo guli ha, dire mo tulog ha. Kaya nga naman, hulaton nako kung unsay isulti sa Ginoo sa kuha. Dire na ta. O pagkabuntag, ningon sila, get you into your land, for the Lord refuses to give me to leave to go with you. Ay, ningon man ang Ginoo, di ko mo kuyog niyo. Uli na lang mo ha. Pasensya na yun, uli na lang mo. Praise God and thank God, si Balaam, nisunod siya sa unsay gisulti sa Ginoo. Amen? Simple na kayo. Just obey. Verse 14, and the princess of Moab rose up and they went into Balak and said to Balaam, refuses to come with us. Ay, wala mo sinikuyog. Sinikuyog, malngari. Verse 15, 16, and they came to Balaam, said unto them, thus saith the Balak, the son of Zippor, let nothing, I pray thee, hinder thee from coming unto me. Bas hindi, unsa kay, bas nga, kang wala ka siya ni Ari, no? Bas gigamyan siya sa iyang atong suhol sa iya, ha? Tanawa ang term nga gigamit, ha? Suhol, ha? Verse 17. Tanawa. Dili lang gibilnan sa kwarta, tanawa, for I will promote thee unto very great honor. Diri. Balhin diri sa mong simbahan, himuon ta kang choir directress. Dali. I will promote thee. Nga naman, kabalo si Balak nga ang tao gusto promotion. Kabalo si Balak, kung ingani gani, ang tao mo kagat dayon. I will promote thee. Mar, mo kag missionary sa Congo. Palitan ta kag pick up, Mar. Bayad na ang pick up. To God be the glory. Salamat. Salamat sa inyong sakripisyo. To God be the glory. Bayad na ang pick up. O gani, daghang Holy Spirit ninyo sa kuha. Dili ta mo kuwag si kanan, pastor. Sige, brand new. Taasan na ito itong pagtuo. Nakaminos tas Ginoo ana, brand new. Kulay itom. Butangan na ito, gamalinda. Hindi seryoso kayo mga naong ba? Di bitaw, black akong gusto kay lain ng puti, lain sa ng gray, na lahi po, itom. Pero nikadto na to kuan, magminuslim nita. Napagari na, Minsan mga, di mapuro na, di mapuro. Di mapuro na, And I will do whatsoever thou sayest unto me. May gusto nimo. Ang tao biya, gusto siya og ituboy. Gusto siya og attention. Gusto siya og kana bitawng limelight. Limelight naman nun. Limelight. Gusto siya naa sa pedestrial ba? Unto thee very great honor, and I will do whatsoever thou sayest unto me. Come, therefore, I pray thee, curse me, these people. Balaam, ari lang ko dirigon. Kung ikaw, naapa kay gihatag, unsa pag ipangayoon mo, ihatag pa yun, dili ka kamalipong, Dili ka oh Lord, kadaghan na bang temptasyon ni Lord? Pero, naay prinsipyo diya.
Twice now the word has come to him not to go beyond the word of the Lord. Verse 18, and Balaam answered and said unto the servants of Balak, if Balak would give me his house, full of silver, gold, nawa, ni gawas ng kolor, I cannot go beyond the word of the Lord my God to do less or more. Nagyan. Action naglipong siya, no? Nahinay nagawas ang color ni. Pero niingon siya, time pasa. Basin di ay mailis akong una-una. Basin di ay mabagko akong una-una. Basin ma-change ni. Pero tanawa sa verse 19. Now therefore I pray you, tarry ye also here this night, that I may know what the Lord will say unto me more. Pero ang nakanindot ni Baalam, bisan pag grabe ang offer sa iya, wala siya ni kagat. Bantayi biya ni. Mang-apply niya mo. Preacher Gismar, basin biya, na-enjoy na ni mo dire, tawagan ka sa Yamaha. Preacher Gismar, tagaan takag 1.5 per day. Ang imo rang trabaho, tig-video ra ka, tig-promote ra sa Jicoy's Journey. Bantayan mo na. Bisag, gracias Ginoo to God be glory. Si Preacher Clyde, mas dako tog sweldos kagayan. Idugay na siya dito. Pero kanong diri man siya. Si Rosel, unta, pwede ni siya mo abroad. Pero gina siya ni Pastor, Sel, ayaw na lag-abroad, Sel, diri rata, Sel. Diri rata. Bisag wa kay siya pero lahi man gyud ang tinuod nga kalipay, oy. Sige, butang ta, dagang kay siya kwarta, mapalit niya ang pero ang pangutana, malipayon ba ka? Paminaw ha, dili biya ang tanang tubag ani kalibutana, kwarta. Dili sa tanan nga tubag ani kalibutana kanang sa tao ni butang. Dili. Abi nimo nana kay iPhone 15, nana kay iPad nga nindot, nana kay sakyanan, malipayon naka dili. Nindot kag balay unsa ba dili. Ang tinuod yun yung mahatag kalipay satisfaction bitan nimo ang Ginoo ra gyud. Bantayanan kay na. Pero niana siya. Once by God, the second time by the angel. Number 3, there is a real danger when a person goes beyond the Word of God. Bantayin ninyo ni. Kung musupak ngani ka sa pulong sa Diyos, mo na'y delikado. Deuteronomy chapter 12 verse 32. Whatever I commanded you, observe to do it. Thou shalt not add to it, nor diminish from it. Balikon ako. Ingon ang pulong sa Dios, Deuteronomy, what things soever I command you, unsay nahisulat diha sa pulong sa Dios, observe to do it. Hoy, tumana na. And thou shalt not add thereto. Ayaw ninyong buni. For the love of money is the root of all evil. Ang giingon man diya, Pastor, kita ra ba, mayra ba kita mo twist og mga kung mahigugma ka, Pastor. Pero kung nalang kay kwarta, Pastor, di lang ka mahigugma, Pastor, okay ra day, Pastor. Nor diminish from it, kuhaan nimo. Simple ra kayo. Obey lang. Oy, mga people, tuman lang. Trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus if you trust and obey. Good. Salig lang.
Nganong gisulat man na sa Ginoo diha kung dili din nato tumanon. Ay. At the end of the Bible, there is a solemn warning. Revelation 22 verse 18. Ablihin nyo. For I testify unto every man that hears the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Kung naamagay mo dogang aning pulong nako, ang plague or ang bunal. May kag-plague gani pareha to nitabo sa Egypt ba? Nga na mga langaw, mga ano. Verse 19, and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, kung kwaan niya, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Pahinumdum ni kung unsay nasulat diri sa pulong sa Dios, sunod lang ta. Just obey. And Balaam rose up in the morning and saddled his ass and went to the prince of Moab. Tanawa unsay gibuhat ni Balaam ni adto gyud kayo. Next Wednesday, tanaw na to, nganong nistorya man ang donkey. Unsa may lesson sa donkey, nganong nistorya man siya. Nganong gigamit man sa Ginoo ang donkey. May pang donkey, bugo, gigamit sa Ginoo. Mo nagingon kung ang Ginoo gani mo gamit bisag hayo pa na unsa pa na gamiton ginas Ginoo. Amen. Gigamit king donkey ikaw pa. Manindid ta magpray ta. Lord, thank you for tonight. Salamat kaayo pasaylo ami nga usahay. We will go beyond your word. We will not give kanang importance to your word, Lord. So I pray bless nimo imong katawhan ayo sila kalimti. Kung unsa may ilang nagian, Lord, tabangi sila sa mong pagpuguli sad karon, Lord. Ayaw sad mi og kalimting hatagan mi nimong protection. Salamat kay Lord sa peaceful nga election sa mong lugar. I pray, Lord, i-bless nimong katawan. Ayaw lang sa paulan na, salamat. Gitubag nimo ang pagampo. Pray lang na mo, Lord, unya na lang sa panimalay na mo. Kung gusto man gid nimo nga magulan, nga kanang nanami sa mong panimalay. Salamat kayo sa mong pagbulag-bulag. Ugma sa mga trabaho na mo, Lord. Giyahi kami sa mga Bible studies. Ang comfort di ay dito sa pamilya nilang Ma'am Munding, pwede na to padayon ang service dito magabi. Pray na mo sa Preacher Gisman, gamiton nimo kinsa may mukuyog dito, Lord. Salamat kay Lord nga naay mong pulong nga tinuod. Pasaylo ami sa mga sala nga nabuhat namo. Dalaygon kay ka, Lord. Ampingi mi padayon o nga mo subay lang gyud mi kung unsay gisulti sa imong pulong. Andama mi karong Friday sa amo ang prayer meeting. Saturday o sa Sunday, Lord. Gamita ko pa dayon. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakikilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog o sa angtod sa akong tagiwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makabuto ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawanda ang panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not be out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. See you this Sunday. To God be the glory. Salamat kayo.